Ni hao, tatsahaw. Ngayon guys, meron akong paalala para sa ating mga OFW dito sa Taiwan o kahit saan mundo. Dito guys, halimbawa, kailangan talaga yung trabaho natin mahaba yung mga pasensya natin. Kasi guys, mayroon tayong mga alaga na may mga sakit. So, hindi sila mga normal. So, kung sinaktan mo yung alaga mo, halimbawa, nanakit siya, lalo na yung mga dementia, yung mga ganong case na mga sakit, wala talaga sila sa katinuan. Halimbawa, sinaktan ka, kagaya nung sa alaga ko dati, sinasaktan ako. Tapos guys, siyempre, minsan nakakaubos talaga ng pasensya na mga ganon. Kasi nga, halimbawa, araw-araw, di ba, ganon, 24 hours mo siyang kasama. Ngayon guys, pag sinaktan ka, hayaan mo lang siya, gagawa ka ng ibang paraan para hindi mo siya masaktan o ano. Kung hindi mo na talaga kaya, pwede ka naman magpalipat sa broker kasi valid reason yun, kasi nasisira na yung mental health natin, yung ganun. Kasi yung mga ganun talagang alaga, hindi talaga natutulog. Pag oras ng tulog, dun sila gising. Kaya mahirap yung mga natin. Pero guys, pag sinaktan mo yung alaga natin, doble ang kaso mo kasi hindi siya normal. Nakukulong ka pa, magbabayad ka pa ng malaki. Kaya payo ko sa ating mga kagaya nating mga caregiver, nahabaan talaga yung pasensya natin. Bago tayo mag-apply talaga ito, alamin na natin ang mga sakit ng mga alaga natin at saka habaan talaga yung mga pasensya natin. Kasi kung wala kang pasensya talaga sa mga ganitong mga alaga, talagang hindi mo talaga kakayanin. Kasi ganun talaga ang dementia maging. Minsan, nag-alaga na akong ganun. Pero pinagpipray ko na maging mabait siya, na magbago, ganun. Pero may isa kong alaga talagang hindi. Lahat kami sasampalin, pag pinapakain mo, itatapon niya. Pero guys, okay lang yun kasi nakikita ng amo ko na may mga CCTV kami. Kaya gusto ko talaga sa mga alaga ko na mayroon kaming CCTV kasi makikita ko yung ginagawa natin. Kasi may isang OFW guys na parusahan dito dahil sinaktan niya sa nursing home sa nagtatrabaho, sinaktan niya yung alaga niya. Tapos guys, sa nursing home kasi marami mga CCTV. Kahit hindi sa nursing home may mga CCTV yung mga amo. Kaya gusto ko din na pabor sa atin yung mga may CCTV. Pero sinaktan lang yung ano niya. Dalawa sila yun eh. Isang Pinay at saka isang Indonesian. Sinaktan nila yung alaga nila. So walang kalaban-laban. Kaya paparusahan ka talaga dito sa Taiwan pag may mga ginawa kang mali. Kaya guys, kung hindi mo naman talaga kaya yung alaga mo, pwede kang magpalipat sa broker kasi valid reason yun na ganito yung alaga mo, ganyan, hindi mo na kaya. Pero ako guys, yung alaga ko naman, mabait kasi yung amo ko, tinitiis ko talaga. Yung broker ko nagsabi na, umalis ka na dyan. Tapos sabi ko, mabait naman kasi amo ko. Sinasampal ka naman ba't ka nagtitiis? Ganun ako kasi matiisin talaga ako. Kaya kong tiisin hanggat kaya ko. Kasi pag ano lang naman siya, magagalit lang siya yung paliguan ko, pakainin ko, yun ayaw niya yun. Tapos pag nag-exercise, yun na naman ang ayaw niya. Pero pag halimbawa hindi mo siya pina-exercise, paligo, hindi naman siya nagagalit sa akin. Tsaka hindi lang ako ang sinasaktan, pati yung mga anak, ganun. Pag pinapakain siya, yung ganun. Kaya tiniis ko talaga yun, tinitiis ko. Yung broker ko nagsabi kasi pinapasa ko sa kanya yung mga videos na ganito talaga, sinasampal ako. Yung pagsampal talaga masakit kasi lulo yun masakit talaga ang tunog. Umiyak ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung binigay mo sa akin ng trabaho? Pinag-pray ko, hindi siya matutulog, yun ang pinag-pray ko. Tapos bigla na naman siyang bumait na. Kaya naging magkasama kami ng matagal. Mabait, nagbago din si Lolo. Kaya sa kanya ako nagtagalon. Kinuha din siya ni Lord. Kaya guys, paalala ko, basta kung hindi natin kaya, wag nating saktan yung mga alaga natin. Kasi against the law talaga yan. Mahaba ang pasyensya gawin natin. Kung hindi mo kaya, magpalipat ka sa broker natin.
kasi obligasyon naman nila na ilipat ka kasi alam mo naman na nasisira na yung mga mental health natin. Tapos hindi naman laging na gano'n naman yung job order, hindi naman. Kaya kung mayroon kang job order, i-check mo, i-trial mo kung talagang ano yung mga mga sakit ng mga alaga natin. Kaya ako mas gusto ko yung bedridden siya. Kahit buhatin mo, anuhin mo kasi yung bedridden na stroke kasi na yun hindi na yan magsalita, hindi na, wala na siya, kaya gusto kong ganun. Pero minsan kasi yung mga naglalakad pa, yung nagsasalita pa, ganun. Kasi mga may sakit minsan sinungaling yan kung ano-ano mga sinasabi, susumbong. Kaya mas gusto ko yung mga may stroke na alagaan. Yeah. Okay guys, sana may nakukuha kayong paalala sa mga sinabi ko kasi importante talaga yan lalo na sa mga mag-apply dito sa Taiwan. Hindi ganun kadali ang mag-alaga ng may sakit, hindi ganun kadali, hindi basta-basta na malaking sahod tiisin ko ganun, kasi mayroon talaga mga sasampalin ka habang natutulog ka, yung ganun, pahinga ka, bigla na lang siyang magsisigaw, bigla na lang may ihampas sa'yo. Ay grabe talaga guys, hindi ganun kadali ang mag-alaga ng mga may sakit. Okay guys, sana may natutunan. Bye. Zaijian. Salamat sa mga nag-support at nakinig sa mga sinasabi ko. Okay guys, bye.